High school graduate lang si Andoy at hindi na nagtuloy pa sa kolehiyo. Sa edad na 20 years old ay lumuwas na siya ng Maynila para mamasukan bilang labor sa construction company. Ayos naman sana ang hanap buhay nila sa probinsya na pagsasaka dahil sarili nila ang kanilang lupaing sinasaka. Hindi man kalakihan, pero solo naman nila ang lahat ng nagiging produkto nito. Tutol pa nga ang kanyang nanay at tatay sa balak niyang pagluwas ng Maynila dahil ang sabi pa ng mga ito, may maayos naman silang pinagkakakitaan sa probinsya. Bakit kailangan pang lumayo? Sa Maynila raw ay magulo, matraffic, maraming krimen at polusyon, idagdag pa na bawat galaw roon ay mangangailangan ng pera, gaya ng pagkain, tubig, renta sa bahay at pamasahe. Samantala lahat ng nabanggit ay libre lang sa kanilang probinsya. Gayunpaman ay hindi nagpapigil si Andoy sa kaniyang pangarap na makarating ng Maynila. Iyong mga kaibigan niya kasi ay agad nagsiluwas ng Maynila noong makapagtapos ng high school. At tuwing fiesta ng kanilang bayan ay umuwi. Maporma, magarbo, mayabang, at mas naging maputi ang balat at gwapo. Ilan lang ang mga ito sa napapansin ni Andoy sa mga kabatchmates niya kapag umuwi sa kanilang probinsya. Iyon ang dahilan kaya abot-abot ang inggit niya sa mga ito. Pero ang hindi niya alam ay puro pakitang tao lang ang mga iyon. Dahil ang katotohanan ay mga hikahos pa rin at squatters area lang nakatira. Iyong mga kwento tungkol sa magagandang lugar at subdivision ay doon lang sila nagtatrabaho bilang construction worker. At iyong pamamasyal palagi sa mall na ipinagyayabang ay literal na pamamasyal lang din talaga dahil maglalakad-lakad lang at magpapalamig sa loob ng mall. At kapag nagutom ay sa mga mumurahing karinderya sa labas nang di naman kumakain. Wala na ngang nagawa ang mga magulang ni Andoy noong magdesisyon siyang lumuwas ng Maynila. May kaibigan naman siya na pupuntahan. Ito raw ang magre-rekomenda sa kanya sa trabaho na pwedeng apalayan. Pagkarating sa EDSA Pasay ay sinundo naman siya ng kaibigan niyang si Aloy. Dahil araw iyon ng linggo at walang pasok ang lalaki. Nanirahan sila sa La Veriza sa May Malate, Manila. Laking gulat ni Andoy noong makarating sa boarding house. Agad siyang dinala sa may-ari ng bahay at pinagbayad ng renta sa bed space. Kaya nagbayad naman agad si Andoy. Pagkapasok sa silid ay nagulat siya dahil sa isang napakaliit na silid ay 4 ang naroon na double deck. Ibig sabihin, 8 silang tenant sa isang kwarto. Sa sobrang sikip noon ay hindi pwedeng magsalubong ang 2 tao sa espasyo sa gitna dahil hindi magkakasya. Tol, ganito ba talaga rito? Wala bang ibang ayos na boarding house o kwarto na solo at may CR sa loob? Kahit pagkatian na lang natin ang renta. Sabi naman ni Aloy. Meron naman tol, kaya lang 6,500 monthly. Hindi pa kasama kuryente at tubig. Sa tingin mo ay kakayanin natin yun? Dito nga na 1,500 lang ang renta kada buwan. Halos nagigipit pa ako sa pangrenta at laging delay kong mabayaran. Sa tagpong iyon, ay doon na-realize ni Andoy na tama ang mga sinabi ng kaniyang mga magulang tungkol sa bahay sa Maynila. Pero inisip niya na lang na kung sakaling gumanda na ang buhay niya sa Maynila ay lilipat siya ng tirahan. Unang araw niya pa lang sa trabaho ay late na siya. Inisip niya kasi
na sapat na ang 30 minutes na palugit sa oras ng pasok niya. Kaso inabot ng 2 oras ang naging biyahe niya bago nakarating sa isang construction site sa Ortigas. Mabuti na lang, mabait at taga-probinsya ang foreman na may hawak sa kanya, kaya pinagbigyan siya noong unang araw. Naiintindihan noon na wala pang ideya si Andoy sa sitwasyon sa Maynila. Andoy, bukas siguraduhin mong meron kang at least 2.5 oras na palugit sa pagpasok para hindi ka malate. Matindi ang traffic rito sa Maynila, lalo na kung ang bus na masasakyan mo ay dadaan pa ng Ayala Avenue. Naku po, itutukod ka ng traffic roon. Tandaan mo, hindi na ito probinsya. Metro Manila na ito. Narito ang pinakamatinding traffic kaya aralin mong mag-adjust. Opo sir, maraming salamat po. Sagot pa ni Andoy. Dahil kinakabahan talaga siya na baka agad siyang tanggalin dahil unang araw niya pa lang ay late na siya ng 2 oras. Lumipas ang 6 na buwan ng pagtatrabaho sa construction, malaki na ang ipinagbago ng katawan ni Andoy. Sobra na ang kanyang pangangayayat at madalas siyang manghina. Hindi na nagugustuhan ng katawan niya ang environment na maingay, maraming polusyon at madalas pa ay kulang siya sa tulog. Gabi-gabi na siya nakakauwi sa boarding house at pagka-uwi ay maabutan niyang nag-iinuman ang mga kasamahan roon, kaya maingay. Hindi na naman siya makakatulog ng maaga. Lalo at minsan, kailangan makisama at makiinom kaunti. Tapos kinabukasan ay gigising pa siya ng maaga. Isang araw noon at araw ng linggo, day off nila pareho ni Aloy. Tol, bukas uuwi na ako sa amin. Ha? Bakit? Paano ang trabaho mo? Nagpaalam na ako kay foreman. Hindi ko kaya rito tol. Tignan mo nga ang itsura ko. Noong pumunta ako rito ay 90 kilos ako. Ngayon 65 kilos na lang. Lahat ng pantalon na dala ko pagpunta rito, hindi ko na maisuot dahil sa sobrang luwag. Tsaka nararamdaman kong habang tumatagal ay bumabagsak na ang katawan ko. Sa probinsya na lang siguro ako tol. Kahit papaano, sagana kami roon sa pagkain dahil may lupain naman kaming natatamnan. Hindi ko pa kailangan gumising ng sobrang aga at umalis ng bahay na sobrang aga rin. Hindi ko kaya rito. Madalas 5 to 7 hours lang ang tulog ko. Mabuti sana kung hindi mabigat ang trabaho ko ay baka ayos lang. Pero kung ganito na daig ko pa ang trabaho ng kalabaw sa site, talong-talo ako tol. Mapapadali ang buhay ko rito. Ganun ba? Di sige pala. Happy trip na lang. Ganun talaga ang buhay rito tol eh. Patatagan ng puso at katawan. Matira matibay. Wika pa ni Aloy. Kinabukasan nga ay umalis na si Andoy sa kanilang boarding house at umuwi ng probinsya. Pagkarating ko roon ay nagulat ang kanyang mga magulang. Anong nangyari sa'yo anak? Bakit sobrang payat mo? Nagkasakit ka ba? Hindi po nay. Mabigat pala talaga ang trabaho sa construction kapag doon sa Maynila. Hindi kagaya rito na parang hindi naman ganun kabigat. Doon kasi palaging traffic. Biyahe ko pa lang ay inaabot na ako ng 2 oras sa daan. Pagkarating naman sa site, puro sigaw ang inaabot ko kapag babagal-bagal. Kaya naisipan kong bumalik na lang rito. Kahit pa sabihing hindi naman ganoon kadisente ang trabahong bukid. Hindi naman ganoon kabigat at sobra pa sa kailangan natin para sa pagkain. Doon sa Maynila ay wala talaga akong naipon. Sapat lang na may kaunting natira para pamasahe ko pa uwi. Magtatrabaho na lang ako uli sa bukid natin ay. Sabi naman ng nanay ni Andoy na si Aling Celsa, ano ka ba anak?
Tamang-tama ang dating mo. Nakausap ko kahapon si Doktora Santos, yung administrator sa ospital. Magkakilala kasi kami noon dahil noong dalaga pa ako ay ilang taon rin akong nagtrabaho sa kanila bilang katulong. Ang sabi niya sa akin ay kung gusto raw kitang ipasok ng trabaho sa ospital ay papuntahin ka lang sa kanya. Magdala ka lang raw ng biodata, 2x2 pictures at barangay clearance. Siya na raw ang bahala roon. Gagawin kanyang janitor. Yung kasalukuyan kasing janitor nila ngayon ay dalawa. Isang pang umaga at isang pang gabi. Yun sa panggabi ay madalas raw mawala. Umaalis. Palibhasa ay buntis ang asawa. Nagpapaalam ng araw na aalis na. Pinakiusapan lang na wag muna dahil wala pang kapalit. Kaya kung ako sa'yo, magpahinga ka na agad ngayon. Tapos mamayang hapon ay pumunta ka na sa ospital. Dalhin mo na ang mga papeles mo kay Doktora Santos. Sabihin mo lang na anak kita. Talaga po, Nay? Magkakaroon ako ng trabaho sa ospital? Oo anak, sigurado na yun. Pero wag ka naman masyadong magsaya. Hindi ka nurse o doktor roon. Janitor lang. Ano ka ba, Nay? Ayos na yun sa akin. Nakita niyo po ba ang janitor nila roon? Maayos ang suot dahil may pa-uniform roon na libre. Kaya kahit papaano magiging professional pa rin ang dating ng itsura ko dahil naka-uniform. Hindi katulad ng pormahan ko araw-araw na nakaboots, nakapantalon na puro dagta ng nyug at may itak sa gilid habang hila ang kalabaw. Iba ito na sa ospital na mismo ako magtatrabaho at magiging katrabaho ko ang mga magagandang nurse at mga doktor. Oo, ganun na nga anak. Sige na, kumain ka na. Nakapagluto na rin naman ako. Magsasaing na lang ako uli pagkatapos mo kumain dahil kaunti lang ang sinaing ko. Malay ko ba kasi na darating ka. Tapos mamayang hapon magpunta ka na sa ospital ha? Opo, Nay. Masayang sagot pa ni Andoy at nagtungo na sa kusina para kumain. Pagkatapos ay natulog. Kinahapunan nga ay nagtungo na si Andoy sa kanilang provincial hospital. Nakilala niya roon ang janitor na pang-umaga na si Mang Carding. Itinuro nito sa kanya ang gagawin at sinabing mag-duty na siya kaagad kinagabihan. Dahil nagle-labor na raw ang asawa noong janitor na panggabi, kaya malamang hindi na iyon papasok. Walang pag-aalinlangan si Andoy na pumayag. Mahaba na rin naman ang tulog niya mula umaga hanggang sa hapon, kaya alam niyang hindi siya aantukin sa kinagabihan. Naging maayos nga ang pagtatrabaho roon ni Andoy. Hindi siya nahihirapan. At sa tingin niya ay tataba siya noon. Dahil kapag may natatanggap na pagkain ang mga nurse at doktor, ay kumukuha lang siya ng kaunti. Tapos ibibigay na sa kanya ang matitira na paghahatian naman nila ng isang naka-duty na guard. Minsan ay nakakapag-uwi pa siya ng cake at mga tinapay na mula sa mga nurse. Habang nagtatrabaho roon, ay nagsimula siyang magkaroon ng crush sa mga empleyadong nurse. Lalo at mga newly graduate ang karamihan ng mga nurse roon. Isang gabi noon, pasado 11:00 ay tapos na si Andoy sa kaniyang mga gagawin. Naisipan niyang umidlip muna saglit. Tapos saka mag-iikot sa buong ospital pagsapit ng mga 3:00 ng madaling araw. Sa tuwing nagbubukas siya ng mga bakanteng kwarto, ay nakakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Malamang, may mga namatay na sa bawat kwarto sa ospital na iyon. Hindi niya alam kung saan ba siya nanakaw ng itlip. Hanggang sa maalala niya ang supply room. Bale merong 3 supply room sila roon. Una, iyong mga medical equipments ang laman. Tapos iyong isa naman ay mga medical at office supplies. Tapos iyong pangatlo ay iyong para sa kanya, kung saan naroon nakalagay ang mga mop, basahan, detergent, powder, sanitizer at bleach.
Medyo hindi rin kaaya-aya ang amoy roon. Kaya naisipan niyang doon sa pangalawang supply room siya matutulog. Bale may estante roon na punong-puno ng mga blanket, pillows, pillowcase, mga nakabox na alcohol. Iniurong niya ang estante na iyon para magkaroon ng 1 metrong espasyo sa likuran. Naglalatag siya noon ng Peerless box at nagdala na rin siya ng unan at kumot para hindi siya lamukin kapag matutulog siya ng kahit 1 o 2 oras. Isang gabi noon, nakakahiga pa lang siya sa likuran noong estante nang marinig niyang bumukas ang pinto at may nag-on ng ilaw. Pagkasara ng pinto ay saka niya narinig ang mga ingay ng babae at lalaki na mukhang sarap na sarap sa ginagawa. Kaya naisipan niyang sumilip. Doon niya nakita ang isang mainit na tagpo na ginagawa ni na Nurse Michelle at Nurse Robin. Si Nurse Michelle ang masasabi niyang pinakamaganda sa lahat ng mga nurses roon. Maliban sa ganda, maputi at makinis rin ito. At ang balita niya ay nagmula raw iyon sa mayamang pamilya. Doktor ang tatay at dating nurse din ang nanay. Halos mahirapan sa paghinga si Andoy dahil sa kaniyang nakikita. Hindi niya akalain na mabibigyan siya ng pagkakataong masilayan lahat ng magagandang tanawin na meron ang dalaga. Nasabi niya na lang sa isip niya, "Napakaswerte naman ni Nurse Robin. Hindi naman kagwapuhan, pero nakasungkit ng isang magandang nurse na si Nurse Michelle." Totoo rin naman ang opinyon na iyon ni Antoy. Dahil hindi naman talaga gwapo ang lalaki. Moreno ang kulay, matangkad at maskulado ang katawan. Iyon ang masasabing main asset ng lalaki. Noong pareho na ngang mag-alis ng mga sagapal ang dalawa, ay kitang-kita rin ni Antoy ang nakasalansa na pandesal sa sikmuran ng lalaki. Tila mabaliw-baliw ang dalaga na hinihimas iyon. Dahil sa sobrang init ng mga tagpo, ay hindi na napigilan pa ni Antoy na sumabay sa ginagawa ng dalawa. Iniisip niya na siya ang gumagawa ng bagay na iyon kay Nurse Michelle. Mabuti na lang at medyo soundproof ang silid na iyon dahil hindi na napipigilan pa ng magandang nurse ang magpakawala ng ingay na halatang nagugustuhan nito ang ginagawa ng lalaki sa may bandang ibaba. Hinihingal na rin si Andoy sa kaniyang ginagawang pagsabay sa ginagawa ng dalawa. Pero pinibigilan niyang makarating sa dulo dahil alam niyang hindi pa iyon ang totoong aksyon. Bale introduction pa lang ang nagaganap. Ilang saglit pa ay tila tumitili na ang dalaga na mukhang narating na nito ang unang pagkamit ng dulo. Doon na ito pinapwesto ng lalaki at saka sinimulan ang main event. Tila mabaliw-baliw na ang dalaga sa mga kaganapan at ganon din si Andoy. Gusto niya na nga itulak si Nurse Robin papalabas ng silid na iyon para siya na ang gumawa. Pero alam niyang malabong pumayag ang dalaga na siya ang gagawa ng bagay na iyon. Kaya kinumbinsin niya na lang ang sarili na makontento sa kung anong biyaya ang nakahain sa kaniyang harapan. Makalipas at 30 minuto ay natapos na ang dalawa. Nauna nang lumabas ang dalaga bago din lumabas ang lalaki. Napapailing-iling na lang si Andoy sa kaniyang nasaksihan. Naisipan niyang tumayo para uminom ng tubig sa kanyang tumbler na naiwan sa may lamesa, kung saan ipinatong ni Nurse Robin si Nurse Michelle. Naupo siya sa upuang iyon at uminom ng tubig habang patuloy na iniisip ang mga nakita. Maswerteng hawak niya noon ang kanyang cellphone dahil nag-alarm nga siya ng 2 oras
para hindi mapasobra ang kanyang tulog. Kaya noong may maganap na labanan, ay agad niyang napindot ang record. Habang pinapanood niya iyon, ay laking kulat niya noong pumukas ang pinto ni Nurse Michelle. Andoy, bakit ka nandito? Kasi po ma'am, dito talaga ako nagpapahinga kapag wala na akong gagawin. Mamayang 3:30 na kasi uli ang ikot ko. Kararating mo lang ba rito? Tanong muli ng dalaga. Mag-iisang oras na ako rito ma'am eh. Ibig sabihin, narito ka noong kasama ko si... Hindi itinuloy ng magandang dalaga ang sasabihin, kaya si Andoy na ang nagtuloy. Si Nurse Robin po. Opo ma'am, napanood ko lahat at nai-record pa nga eh. Eto, tingnan ko nga ngayon. Mabuti at bago ang cellphone ko. Malinaw ang camera. Malinaw lahat ng recording. Tila nanghina ang dalagang si Nurse Michelle sa narinig. Andoy, pwede bang atin-atin na lang ang nakita mo? Handa rin akong magbayad ng malaking halaga. Ibigay mo lang sa akin yung cellphone mo. Ako ang magdidelete ng video ko. Ha? Bakit po ma'am i-delete? Napakaganda po ng kuha at malinaw pa. Andoy, please. Mamamatay ako sa kahihiyan kapag kumalat ang tungkol sa ginagawa namin ni Robin. Lalo na ang video niyan. Magkano po ba ma'am? 10,000. Handa akong bigyan ka ng ganun kalaki. I-delete mo lang yung video. So, 10K lang po ang halaga ng pagkatao at buhay nyo? Sige, 50K. So, 50K lang po ang halaga ng dangal at pagkatao nyo? Nakangiting wika ni Antoy, habang ang dalaga naman ay umiiyak na. 100K. Antoy, please, pumayag ka na. Yun lang ang perang meron ako sa ngayon. 3 buwan pa lang ako rito, di ba? Kaya wala pa akong ipon. Sabi naman ni Antoy. Kung sa mga magulang mo ito ibebenta, siguradong mahina ang 1 milyon doon. Mailigtas lang ang dangal ng kanilang unika iha. Andoy, please. Ayokong malaman nila ito. Kahit pa bayaran ka nila ng malaking halaga, ganun pa rin ang kahihinatnan ko. Itatakwil nila ako at pandidirihan. Wika muli ng dalaga. Napalugmok na ito sa sahig habang humahagulgol. Andoy, ano bang gusto mo para pumayag ka lang? Sige ma'am, payag na ako. Ibigay mo sa akin bukas ang 100,000 pesos. Tapos papayag ka na may mangyari sa atin ng 3 beses. After nun, sa'yo na ang cellphone na to. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Bibili na lang ako ng bago. Ha? 3 beses? Oo. At yung una ay gusto ko nang gawin ngayon. Sigurado ka? Baka naman pwedeng yung 100K na lang. Sorry ma'am, sobrang baba na nga nun. Tatawad ka pa. Ano, okay ba yun sa'yo o hindi? Aalis na ako kung ayaw mo sa offer ko. Sige. Sige Andoy, pumapayag na ako. Basta siguraduhin mong tutupad ka sa pangako mo ha. Oo ma'am, lalaki ako kausap. Nakangiting wika ni Antoy at inalis na ang kanyang mga sagapal sa katawan. Ipinagawa niya na sa magandang dalaga lahat ng ginawa noong lalaking si Robin. Ang akala ni Antoy ay magiging boring ang kilos ng dalaga dahil sa pilitan nga iyon. Pero noong makita ng dalaga kung gaano kalaki ang kanyang bagay na ipinagmamalaki, nanlaki ang mata noon at naging masigasig. Kaya naman, mas lalo pang na-enjoy ni Antoy ang mga nagaganap. Noong matapos, ay pinaunan niyang lumabas ng silid ang dalaga. Kinabukasan, masayang-masaya si Antoy habang naglalakad papasok ng trabaho. Alam niyang pwede niya nang i-claim uli ang 2nd round sa kanilang usapan.
Noong makita siya ni Nurse Michelle ay sinabi noon, "Naroon ang pera mo sa supply room. Inilagay ko sa may likuran ng estante. Kunin mo na lang. Pupuntahin rin kita uli mamaya roon ng mga 12:00 ng hating gabi. Wala naman ngayon si Robin dahil day off niya." Nakangiti pa noong wika na ipinagtataka naman ni Andoy. Noong sumapit nga ang hating gabi ay naroon na si Andoy sa supply room. Noong pumasok naman si Nurse Michelle ay nagulat pa siya dahil tila uhaw na uhaw ito at napaka-agresibo. Agad silang nagsagupaan sa pangunguna ng dalaga. Kung noong una ay parang napipilitan lang ang dalaga, pero nitong pangalawa ay ito pa ang mas agresibo. Dahil sa day off si Andoy noong sumunod na araw, kaya naman nalaktawan ng isang araw ang kanilang pag-iisa. Noong muli siyang pumasok ay sinabi ng dalaga kinagabihan, "Andoy, nakipag-break na ako kay Robin." "Ha? Bakit naman, ma'am? Wala naman yun sa kasunduan natin, di ba?" "Oo, tama ka. Pero ako naman ang gagawa ngayon ng bagong kasunduan. Gusto kong mag-boarding house ka rito lang sa malapit. Para sa tuwing makakaramdam ako ng init ay doon natin yun gagawin. Ayoko na kay Robin. Alam kong hindi na ako masisiyahan sa kanya mula noong matikman kita. Grabe ka kasi. Napakalaki ng tinatago mong bagay. At alam kong iyon na lang palagi ang hahanap-hanapin ko. Ano, payag ka ba?" "Abay, oo naman, ma'am. One more thing. Huwag mo akong tinatawag na ma'am. Gusto ko tawagin mo akong Mitch kapag tayo lang dalawang magkasama." Wika ng dalaga, sabay marahas na dinaluhon ang itinatagong bagay ni Andoy. Napangiti na lang ang binata dahil mukhang dumating na ang oras ng pagbuhos ng swerte sa kanya. Ibinalik niya agad ang kalahati sa perang ibinayad ni Nurse Michelle sa kanya. Tapos ibinigay niya roon ang kanyang cellphone. Pero hindi naman kinuha ng dalaga. Binura lang ang mga video nito na nakuhaan niya. Magmula noon ay regular na nilang iyong ginagawa sa boarding house na tinitirhan ni Andoy. At sa tingin ni Andoy ay mukhang magtatagal sila pareho sa isa't isa dahil pareho nilang gusto ang presensya ng bawat isa sa kanilang mga buhay. Wakas. Isang delivery truck driver si Sammy ng isang katamtamang laki na convenience store. 3 times a week ang regular na biyahe niya para pumick up ng mga paninda ng amo mula sa supplier nito. Tapos sa ibang mga araw naman ay nagde-deliver siya sa mga tindahan kung saan may bulk order naman sa kanila. Kadalasan, umaga hanggang 4:00 lang ng hapon ang biyahe niya. After noon ay wala na siyang gagawin. Kaya pwede na siyang makauwi sa kanyang inuupahang boarding house. Isa lang naman iyong kwarto at solo niya. Kung sakaling kailangan naman siya ng amo, ay pwede naman siya nitong tawagan at babalik siya agad sa tindahan nito. Tuwing makakauwi galing trabaho, ay imbes magpahinga ay nagtutuloy siya sa isang fitness gym para mag-workout. Bata pa si Sammy at nasa edad 23 years old pa lamang. Kaya masasabing nasa prime stage pa siya o kalakasan. Malakas siyang mag-workout at nagtatagal siya sa gym nang hindi bababa sa 2 oras araw-araw. Kaya naman, kung pagiging makisig ang pag-uusapan, maituturing siyang super hunk at may maipagmamalaking 6 na pandesal na nakasalansan sa sikmura. Isang araw, habang nakatambay siya sa harap ng boarding house at kumakain ng binili niyang saging sa nadaanang naglalako, ay naramdaman niyang nagri-ring ang kanyang cellphone. Kaya agad niya iyong kinuha upang tignan dahil baka ang amo niya at pinapabalik siya sa tindahan. Pero hindi.
Ang tumatawag pala ay ang Tito Freddy niya. Isa rin itong driver sa embassy. 7 taon na iyong driver doon at masasabing isa sa mga pinagkakatiwalaan. Hello, Sammy. Kumusta? Ayos naman po, Tito. Nandito lang ako sa boarding house ko ngayon. Nakatambay. Kagagaling ko lang po sa gym eh. Bakit po? May offer akong trabaho sa'yo. Huh? May trabaho na po ako eh. Ano ka ba? Pareha lang yung trabaho mo dyan kung ikukumpara sa iaalok kong trabaho sa'yo. Pero temporary ka muna ng 1 buwan. Tapos magkakaroon ng performance review. Kapag nagustuhan nila ang performance mo, ay magiging regular ka na rito. Magiging driver ka ng mga VIP, ambassadors at diplomat na local at mga foreigner. Kapag nagkataon ay mas mataas pa ang sahod mo sa akin. Paano po ang trabaho ko rito ngayon? Magpaalam ka muna ng 1 month leave para kung sakaling hindi ka natanggap rito para sa regularization ay may mababalikan ka pa. May sahod ka pa rin naman para sa 1 buwan na duty mo rito. Kailan po ako magre-report dyan sa inyo? Pupuntahan muna kita bukas mga alas 5. Nasaan ka ng ganoong oras? Sa gym po. Sa unahan lang ng boarding house ko. 3 kanto. Okay, sige. Hindi pa naman ako sigurado sa oras. Tatawagan na lang siguro kita. Okay po, Tito. Sagot pa ni Sammy at pinatay na ang tawag. Agad na rin siyang pumasok sa loob ng boarding house upang kumain at makapagpahinga ng maaga. Lalo at mukhang magiging busy siya sa kinabukasan dahil may pick up siya ng mga paninda ng tindahan. Kinabukasan noon, buong maghapon busy si Sammy sa kaniyang trabaho. Mag-aalas 3 na nga siya nakakain ng tanghalian dahil naipit pa siya sa traffic noong pauwi. Kaya iyong estimate niya na bago mag-alauna ay nasa tindahan na siya at makakapagtanghalian na ay hindi nangyari. Matapos niyang maiparada ang truck ay umuwi na siya. May mga tauhan naman ang amo niya nang magdidiskarga ng mga panindang dala niya. Dumaan muna siya sa paborito niyang karenderya para kumain at doong makatapos ay saka umuwi. Umidlip muna siya ng mahigit 1 oras saka nagtungo sa gym. Habang nagwo-workout ay hindi niya napansin na naroon na ang tito niyang si Mang Ferdy. Kasama ang isang foreigner na amo nito na isang foreign diplomat. Sir, ano po yun? Sabi naman ni Mang Freddy. Pinuntahan lang namin ang pamangkin ko. Ayun si Sam po ba? Oo, pero hayaan mo lang. Huwag mo nang tawagin. Makikita naman kami niyan after ng set niya. Tapos muling nag-usap si Mang Freddy at ang kasama nitong matangkad na lalaki. Ilang saglit pa ay napalingon si Sammy sa may counter at napansin niyang naroon na si Tito Freddy niya. Kaya agad niyang iniligpit ang mga plates at bar na ginamit niya saka lumapit sa tiyuhin. Tito, nandito na po pala kayo. Sino siya? Anak, ito si Mr. Kalahari, isang foreign diplomat. Siya ang ipinagmamaneho ko ngayon. Siya ang kukuha ng serbisyo mo bilang driver ng anak niyang nakabakasyon dito sa Pilipinas. Hindi kayo gagamit ng official vehicle para hindi mainit sa mata ng mga masasamang loob at mga terorista. Kailangan magmukhang regular tourist lang ang anak ni Mr. Kalahari para mapuntahan niya ang lahat ng magagandang lugar sa Pilipinas. May dala naman siyang mga list ng tourist spot. Pero kung may alam ka pang magandang puntahan na safe naman, pwede mo rin dalhin. Sasamahan mo si Miss Kalahari 24/7. Huh? Wala akong day off? Gulat na wika pa ni Sammy. Sumabat naman ang lalaki. Yes, you have no day off. Because you will also the bodyguard of my daughter. Don't worry. In the Saturdays and Sundays, you will be paid triple.
Your salary is 1,500 pesos, no any deduction, with 5,000 pesos allowance for gas and toll fee. Then in Saturdays and Sundays, your salary will be 4,500. Is it enough? Dire-diretso pang wika noong lalaking diplomat. Sabi naman ni Sammy, Teka lang tito, nakakaintindi pala siya ng Tagalog? Oo, kasi matagal na siya rito sa Pinas. Tsaka Pilipina ang asawa niya, kaya ang anak niya ay nagtatagalog rin. Yun nga lang, doon nag-aral sa Singapore. Kaya hindi rin masyadong nakakapamasyal ng Pilipinas. Nakagraduate na ng college, kaya bilang reward ang vacation trip sa Pilipinas. Tsaka, tito, bakit ako lang ang makakasama noon? Tapos, babae pala yun. Paano kung pagbintangan ako noon ng kung ano-ano? sabi naman noong lalaki, Sammy, I choose you to be my daughter's driver and bodyguard because your uncle says that you are a good man. And I trust your uncle because he is a good man also. And I know him for a long time. Please, accept this job. I don't think I can find someone to accompany my daughter that I can trust, except from you. Would you accept my offer? sabi naman ni Sammy, Okay. I will accept. I think I need at least a bolo to protect your daughter from any danger. Tumawa ang lalaki sabay sabing, Are you kidding? All of the bad guys nowadays uses guns for their evil scheme, and you will fight them with a bolo? No way. Here, keep this. This gun is registered to me. You shoot anyone who will come near my daughter. You will be carrying my immunity as well. sabi naman ni Sammy na nakatingin sa kaniyang tiyuhin. Anong sabi niya, tito? Sabi naman ni Mang Freddy, Yung baril na ipapagamit niya sa'yo ay katulad ng baril na ginagamit ko. Nakarehistro sa pangalan niya. Kahit sino pwede mong barilin basta't nagtangka. At kahit makapatay ka ay walang magiging investigasyon dahil may immunity ang mga katulad nila. Hindi madadawit ang pangalan mo. Malaman lang ng mga pulis na isang diplomat o family member ng diplomat ang pinoprotektahan mo, ay papalayain ka na agad. Wala nang investigasyon. Pero kung sakaling may magmagaling na pulis na hulihin ka talaga, tawagin mo lang ako at kami ni boss ang pipick up sa'yo. Kahit nasa ang presinto ka pa. Ora mismo. Labas ka agad at walang magiging record sa mga ginawa mo. Kaya tanggapin mo na ang bag na inaabot niya. tinanggap iyon ni Sammy at tinignan. Nakita niyang may isang baril doon at 3 magazine na kasama. At may isang maliit na box na sa tingin niya ay mga bala rin ang laman. Let's go. Sabi pa ng lalaki. Tumango si Sammy at nag-abot ng 100 sa counter bilang bayad sa session niya ng araw na iyon bago lumabas ng gym. Inihatid muna nila ang diplomat na si Mr. Kalahari sa embahada bago sila nagtuloy sa bahay ng pamilya ng amo. Sabi ni Sammy, Kaya ko ba yun, Tito Fred? Oo, kaya mo yun. Medyo magpakabait ka lang dahil may katarayan kaunti ang babaeng iyon. Pero kapag napaamo mo yun at nakuha ang loob, panalo ka ron. Ikaw ang magiging driver noon tuwing mamamasyal rito sa Pilipinas. Teka, nakita mo na pala yun? Anong pangalan? Kali ang pangalan niya. Anong itsura? Medyo chubby, malaman, matangkad rin na babae at malaki ang kayamanan pero makinis at napakaputi. Maganda rin siya, kaya kapag iyon na in love sa'yo, malulunod ka talaga. Ha? Sa tingin mo, papatol ako roon? Ayoko mabaril ng tatay nun, no? Tsaka gagawin ko ito para sa malaking sahod at para na rin makapasok bilang regular na driver ng embassy. Hindi para manibak ng anak ng diplomat at mga ambasador. Ano ka ba, Sammy? Sinasabi ko lang.
Wala namang masama kung sibakin mo. Basta ba, hindi ikaw ang nauna, given na yun. Alam mo ba, na kahit ako ay may nasibak rin. Isang anak ng ambasador, tapos misis ng diplomat. Siyempre, may pangangailangan ng mga ganon. Lalo at hindi naaasikaso ng mga asawa dahil busy palagi. Kaya kapag humihiling sa akin, ay pinagbibigyan ko rin. Wala namang masama roon. Dahil hindi naman kayo magkakaroon ng relasyon. Amang palipas init lang. Pagkatapos nun ay binayaran pa ako ng 20K ng babae. Iwalay pa yun sa bayad sa akin ng ambasador sa paghatid at pagbodyguard ko sa asawa niya. Noong pumasyal sa Baguio, pwede mong enjoyin ang trabaho mo. Basta, ang payo ko, huwag kang mangunguna. Hayaan mong babae ang kusang lumapit at humiling nun sa'yo. Saka mo pagbigyan. At kapag natapos na, ay balik ka na uli sa pagiging driver bodyguard mo. Huwag lalaki ang ulo mo na magiging feeling close dahil may nangyari na sa inyo. Manatili kang humble at magpakumbaba. Ganun lang ang teknik roon. Para sa mga susunod na bakasyon nila, ikaw pa rin ang ire-request na maging driver bodyguard. Hay, ewan ko tito. Mukhang negative ako dyan sa payo mo. Ano ka ba naman, Sammy? Payo lang naman iyon. Advice ba? Hindi utos. Nasa sayo naman kung gagawin mo o hindi. Binigyan lang kita ng ideya sa mga bagay na pwede at hindi. Siya nga pala, medyo haluan mo lang ng kaunting English ang pagsasalita mo. Dahil mababaw na Tagalog lang din naman ang alam ng dalagang iyon. At gusto niyang palaging may po at opo. Feeling niya ginagalang talaga siya. Dahil alam niyang salitang paggalang sa atin ang po at opo. Okay tito, malinaw na po sa akin. Sagot ni Sammy. Ilang saglit pa ay narating na nila ang isang malaking bahay. Noong bumisina si Mang Freddy ay may gwardyang sumilip sa loob ng gate. Itinaas naman ng matanda ang kanyang ID at nakilala agad ng gwardya, kaya pinagbuksan na sila ng gate. Saka ipinasok ang kotse sa loob. Ilang saglit pa ay lumabas na sila at naupo sa isang bakal na sofa sa may garden nang may lumabas na isang magandang dalaga. Siguro nasa mga 5'8" ang tangkad, bilugan ang katawan o chubby, pero may maliit na bewang at makurba. At talagang nagmamalaki ang kayamanan na unang mapapansin dahil sa suot na fitted na sando at naka-shorts lang iyon. Magandang umaga po, Ma'am Kali. Pati pa ni Mang Freddy. Yes, Mang Freddy. Good morning too. Is this him? My driver and my bodyguard? Yes, ma'am. Ito po si Sammy or Sam. My nephew. Professional driver, bodybuilder, trained in martial arts and hand-to-hand combat. Tinitigang mabuti ng dalaga si Sammy mula ulo hanggang paa. Tapos sinabing, "Take off your polo please." Yes, ma'am. Wika ni Sammy. Nakasandong itim pa naman siya na nakasapaw sa loob ng polo. Kaya noong hubarin niya iyon ay kitang-kita ang namumutok niyang muscles pati na ang biceps at shoulders. Okay, you look very fit and masculine, huh? Okay, Manong Freddy, you can leave now. I want to go to Tagaytay today. You know where is Tagaytay, Sam? Opo, ma'am. I know the place very well. Okay, so come with me. I will prepare for a while, then we will leave. Sabi naman ni Mang Freddy sa pamangkin. So, iwan na kita rito. Ibinagay ko naman sa'yo ang number ni boss. Kapag nagka-problema ka, pwedeng ako o siya ang tawagan mo. Depende sa klase ng problema. Wika ni Mang Freddy na kumikindat pa sa pamangkin tapos umalis na. Let's go, Sam. Wika ng dalagang si Kali, kaya dali-dali nang dinampot ni Sammy ang kanyang backpack na naglalaman ng iilang bihisan.
Tapos sumunod na sa amo. There's the car. Did you eat breakfast already? Opo, ma'am. Finish na po. Good. Don't worry. I just want to eat famous bulalo in Tagaytay, then hang out a little bit, then we go back here. Okay po. Muling sagot naman ni Sammy at nagtungo na sa itinurong sasakyan. Isa iyong Ford Everest kaya malaki at maluwag. Inilagay niya sa upuang katabi ng driver's seat ang kanyang bag. Tapos pinaandar ang sasakyan. Naroon lang naman ang susi, nakasaksak din sa keyhole. Nilibot niya ang sasakyan at nag-check kung anong meron sa likuran. Nakita niyang may ice chest roon, may toolbox, container na may tubig at isang maliit na maleta na kulay pink. Sa tingin niya ay damit iyon ng kanyang amo na si Callie. Mukhang may balak iyong mamasyal talaga ng malayuan dahil may dalang isang maletang damit. Nag-on na rin siya ng aircon para pagdating ng amo ay malamig na. Ilang saglit pa ay nakita niyang papalapit na si Callie. Naka-fitted na pants at naka-tube, pero may sapaw naman na cardigan jacket. Pagkasakay ay sinabing, "Okay, let's go." Agad nang pinatakbo ni Sammy ang sasakyan. Nagbaw pa ang gwardyang bantay noong dumaan sila sa gate. Kinawayan naman iyon ni Sammy. Bumiyahe na nga sila papunta ng Tagaytay. Ang buong akala ni Sammy ay mataray talaga si Callie, pero hindi pala. Mukha lang itong strict, pero madaldal din noong sila lang dalawa ang nasa sasakyan. Marami na ring tanong ang dalaga na puro tungkol sa background ni Sammy. Pagkarating sa Tagaytay ay saglit silang namasyal. Iniwan nila ang sasakyan at naglakad-lakad. Makalipas ang 2 oras ay sabi ni Callie, "Sam, let's go. I'm gutom na." Wika pa noon na pinipilit magtagalog. Sige po, mag-eat na tayo. Pumunta na nga sila sa isang kilalang restaurant at kumain. Matapos makakain, ay tumambay sila sa isang coffee shop. Binilhan din naman siya ng dalaga ng frappuccino na iniinom nito. Patuloy pa silang naglakad-lakad. At noong pasado na 4:00 ay sinabi ni Callie, "Sam, can we stay here tonight?" Ha? Dito po, ma'am? Naku, no sleeping along the road po yata rito. Tumawa naman ang dalaga. "No, I don't mean that. What I mean is to continue pasyal here and hang out until 9 or 10 p.m. Then we will look for a hotel where we can sleep in." Yes po, ma'am. That is okay. But I think you need to have reservation po because there are many tourists here in Tagaytay. If you don't reserve a room, no available room in the night. Okay. Got it. Sagot naman ng dalaga, tapos sumakay na sa sasakyan. Nagpa-reserve nga muna iyon ng kwarto bago sila muling namasyal. Noong tumulim na, ay muli silang pumasok sa isang restaurant at kumain. Saka nagpunta sa isang bar. Enjoy na enjoy ang dalaga sa bar na kanilang napuntahan. Mukhang alam noon ang mga kanta na kinakanta ng banda sa harapan. Napapasabay pa ito sa pagkanta. Makalipas ang mahigit 3 oras nilang pamamalagi roon sa bar, ay nag-aya na ang dalaga na pumunta na sa unit na nireserve nito. Pagod na raw kasi at inaantok. Ma'am, is it okay if I will assist you? I think you're lasing na. Your step is not straight anymore. Yes, it's okay. I feel a little bit dizzy na rin, Sam. Wika noon at iyon pa ang umakbay kay Sammy.
Si Sammy naman ay sa bewang noong humawak. Kaya nagmukha tuloy silang magkasintahan na naglalakad papunta sa unit. Pagkadating doon ay sabi ni Sam, Okay, ma'am. I already gave you my number. Just text or call me if you need anything. "Huh? Who told you to leave me alone in the room?" What do you mean po, ma'am? "I mean, come inside and accompany me until I fell asleep. You sleep in the couch." Okay po, ma'am. Sagot pa ni Sammy at pumasok na sa loob. Nakita niyang nagkalkal ng damit ang dalaga doon sa dalang maleta at noong makakuha ay saka na pumasok sa banyo. Napailing na lang si Sammy sa nangyayari. Nakainom sila pareho ng kanyang amo kaya hindi malayong kapag inunahan siya noon ay hindi siya makapagpigil at patulan niya iyon. Noong makalabas ang dalaga sa banyo, ay kasabay nito ang napakabangong samyo mula sa mga ginamit na shampoo at conditioner. Tapos humiga na sa kama. Wala naman kasing kwarto iyon. Studio type na flat lang, kaya makikita rin talaga ni Sammy ang pwesto ng dalaga. Para pansamantalang mawala ang atensyon niya sa magandang dalaga, kaya napagpasyahan ni Sammy na kalkalin ang maliit na clutch bag na may lamang baril. Tinignan niya iyon tapos ay kinasa. Pinag-aralan niyang mabuti ang baril. Saktong-sakto iyon sa malaking kamay niya at tila ba nakakapogi tingnan. Noong magsawa, ay muli niyang inilagay sa lock at ibinalik sa bag. Habang nag-aagaw ang antok at kamalayan ni Sammy, ay naririnig niya na panay ang pabalik-baling sa kaliwa at kanan ng dalaga. Hindi ito mapakali. Imposible namang naiinitan, malakas nga ang aircon at halos manginig na si Sammy, lalo at wala siyang kumot. Nang marinig niya ang boses ng dalaga. "Sam, come here. Sleep with me." Nagulat pa si Sammy at hindi sigurado kung totoo ba ang kaniyang narinig. Ano po, ma'am? "I said, come here. Sleep beside me." Doon naging malinaw kay Sam ang sinabi ng dalaga, kaya nahiga nga siya sa tabi noon. "Sam, please hug me." Muling wika ng dilag, kaya niyakap iyon ni Sammy mula sa likuran. Hindi rin naman nagtagal ay nakatulog na ang dalaga. Doon na nakahinga ng maluwag si Sammy at nakatulog na rin, lalo at nasa loob na rin siya ng kumot noong dalaga. Kinabukasan, noong magising si Sammy ay nagulat siya dahil nakayakap sa kanya ang magandang dilag. Nakaharap na iyon sa kanya, kaya naman kitang-kita niya ang maamo nitong mukha at ang nakakapagtaka dahil kahit matagal na itong tulog at papagising na nga ay napakabango pa rin ng hininga. Amoy mentol pa rin na parang amoy toothpaste pa rin. Saglit niya itong dinampian ng maliit na halik sa noo. Tapos inilayo na ang kanyang mukha para hindi na siya maakit pa. Baka makagawa pa siya ng mali. Nang marinig niyang nagsalita ang dalaga. "Who do you think I am? Your granddaughter?" Sabi naman ni Sammy na biglang kinabahan. I'm sorry, ma'am. I don't mean to do that. Sabi naman ng dilag, "Kissing me while asleep is okay. What's not okay is kissing me in the forehead. I'm not your granddaughter, right?" Huh? What do you mean po? Takang tanong pa ni Sammy. "Let me show you how."
Wika pa ng dilag, sabay tumayo at inupuan siya sa may bewang at tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Dahil sa ginawa ng dilag ay may bagay na nabuhay kay Sammy. Natawa pa ang dalaga at unti-unting bumaba at inasikaso ang kaibigan niya sa baba. Nagpatianod na nga si Sammy at hindi na rin nakapagpigil at lumaban na rin. Binigay niya ang gusto ng dilag. Sa isip niya pa ay bahala na kung mawalan siya ng trabaho pagkatapos noon. Ang mahalaga ay hindi naman siya ang nanguna. Pwede iyon tawaging self-defense. Gumanti lang naman siya dahil siya ang inunahan. Matapos ang 1 oras na paggawa ng masayang bagay, ay pareho silang bumagsak sa kama na pagod at hinihingal. Sammy, as expected, you're so good and magaling. Let's do it again. Nanlaki ang mga mata ni Sammy dahil hindi pa nga siya nakakabawi sa paghingal pero gusto na uli ng dilag. Kaya wala siyang nagawa kundi gawin ang kahilingan ng magandang amo. Baka isumbong pa siya sa tatay noon kung mabibitin. Nanatili nga sila sa silid na iyon buong maghapon. Halos papalubog na ang araw noong magpasya ang dalaga na mag-check out. Kumain muna sila sa isang restaurant at binanatan ni Sammy ang bulalong baka para makabawi sa panghihina. Mukha lang mahinhin ang dalaga, pero kapag ginawa na nila ang bagay na iyon ay nagiging sobrang bangis na noon at hindi mapigilan ang gusto. Noong makauwi ay binigyan si Sammy ng isang kwartong matutuluyan. Stay-in din daw siya dapat dahil panay rin naman ang alis ng kanyang among dalaga. Noong sumunod na araw ay nagtungo naman sila sa isang resort sa Lian, Batangas. At after noon ay sa Baguio naman, Ilocos at Pagudpud. Halos tuloy-tuloy ang nationwide tour ng dalaga kasama si Sammy. Maliban sa pagiging driver at bodyguard ay nagiging tagapuno rin siya ng pangangailangan noon. Ayaw na ayaw ng dalaga ang nakukulangan. Kailangang palaging sagad at walang naiiwang bakas. Kaya naman, palagi ring pagod si Sammy. Pero sa kabilang banda ay na-enjoy rin naman niya ang karagdagang trabaho na pinapagawa sa kanya dahil napakaganda rin talaga ng dalaga. Kahit pa araw-araw na nila iyon ginagawa ay nananatiling magalang at humble si Sammy. Hindi niya pinapangunahan ang kanyang amo. Palagi niyang tinatanong kung anong gusto nito. Hindi rin siya nagsasalita kung hindi naman siya nito tinatanong. Makalipas ang 1 buwan, ay bumalik na ang amo ni Sammy na si Miss Kali sa Singapore. Pero bago iyon umalis, ay binigyan siya ng 50,000 pesos. Ipinag-shopping rin siya noon ng mga pantalon, damit, bag, maleta at rubber shoes. Nangako rin iyon na taon-taon ay muling dadalaw sa Pilipinas para mamasyal. At si Sammy ang kukunin niyang driver at bodyguard. Binayaran din ng malaki si Sammy noong ama ni Kali at nagpapasalamat iyon dahil naging ligtas ang 1 buwang pananatili ng kanyang anak sa Pinas. At kitang-kita niya raw na masaya iyon sa naging bakasyon. Hindi na rin muli pang bumalik si Sammy sa pinagtatrabaho ng tindahan dahil naging regular driver na siya ng embassy ayon na rin sa recommendation ng diplomat na si Mr. Kahalari. Noong sumunod na taon ay muling nagbakasyon si Kali sa Pinas at hindi ito mag-isa. Kasama nito ang foreigner na pinsan. Ang buong akala ni Sammy na hindi na mauulit ang kanilang ginagawa ni Kali dahil may kasama na ito sa kwarto pero mali siya.
Dahil mas lalo pang naging exciting ang mga tagpo. Dahil kasama ang mas batang pinsan noon sa kanilang laro. Bale, 3 na sila na magkakasalo sa kasiyahang ginagawa habang sila ay nasa bakasyon. Wakas. 2 taong gulang pa lamang si Axel noong lumuwas ng Maynila ang kanyang ama para magtrabaho bilang isang manager ng malaking tindahan ng damit. Ayon pa sa kwento ng kanyang ina, maliban sa pagiging manager, ay sumasadline din ng kanyang ama sa pagiging modelo dahil matangkad ito at gwapo. Ang ipinagtaka lang ni Axel dahil noong siya ay nag-aral ng elementarya ay halos 1 beses sa 1 taon lang siya kung dalawin ng kanyang ama. Napansin niya rin na tila casual na lang ang turingan ng kanyang ama at ina. Hindi na nga nagtatabi sa isang silid. Noong mag-high school na siya, ay hindi na umuwi sa kanila ang kanyang ama. Pero kada 2 buwan ay nagpapadala naman ng pera pang sustento sa kanya at sa kanyang ina. Noong mga panahong ito ay nagkaroon na rin kasi ng malalang sakit ang kanyang ina at nakaratay na lang sa banig. Hanggang sa hindi nagtagal ay iginupo na ito ng karamdaman at namatay. Kaya ilang buwan rin na mag-isa si Axel sa kanilang bahay. Umuwi naman ng probinsya ang kanyang ama para umalalay sa pag-aasikaso ng mga labi ng kanyang ina. At pagkalipas ng 1 linggo ay muling bumalik ng Maynila. Ang sabi sa kanya na ilang buwan na lang naman ay susunod na rin siya sa pagluwas ng Maynila dahil sa Maynila na siya nito pag-aaralin. Dahil sa sanay na sa mga gawaing bahay, kaya naman sinunod ni Axel ang sabi ng ama at namuhay siyang mag-isa sa kanilang bahay. Hindi ring dumalo ng kanyang graduation ang kanyang ama dahil nagamit na raw nito ang available leave credit noong umuwi para sa libing ng kanyang ina. After ng graduation ay iniwan lang ni Axel ang susi ng kanilang bahay sa kaniyang tiyahin at lumuwas na ng Maynila. Ayon na rin sa utos ng kaniyang ama. Pagkarating ng Maynila ay sinundo siya ng kanyang ama sa terminal at pagkarating sa bahay ay nagulat siya nang may maabutang isang magandang dilag. "Hi Axel, I'm Jezebel, pinsan ni daddy mo. Pansamantala akong nakikitira rito dahil nasunugan kasi ako ng bahay, kaya wala akong ibang matirahan. Sana okay lang sa'yo na makasama rin ako rito." "Opo, ayos lang po," sagot ni Axel. Sabi naman ng tatay ni Axel na si Leo, "Anak, Tita Isabel ang itawag mo sa kanya dahil pinsan ko naman siya." "Okay po, Dad." Magalang na sagot pa ni Axel, pero sa isip niya ay meron na siyang duda sa nakikita. Lalo sa itsura noong si Isabel na tila naglalaro lang sa 23 to 25 ang edad nito. Napakaganda at may mahabang alon-alon na buhok. Kung manamit naman ay iyong malalambot at silky dress na masyadong mababa ang taba sa harapan. "Axel, ito ang kwarto mo. Itong malapit sa kusina. Dito naman ang kwarto namin ni Tita Isabel mo." Pagkarinig roon ni Axel ay lalo pa siyang nagtaka. Bakit natutulog sa iisang kwarto ang daddy niya at pinsan nito? Tatango-tango na lang siya dahil sino ba siya para sawayin ang kaniyang ama? Baka hindi pa siya pag-aralin nito kapag pinakialaman niya ang ginagawa nito sa buhay. Habang tumatagal ay mas maraming kakaibang napapansin si Axel.
Madalas niyang marinig na magkilitian ang kanyang ama at si Tita Sabel niya na parang mag-asawa o magkasintahan. Isang gabi, sabi ng tatay niya, Axel, bukas aalis kayo ni Tita Sabel mo. Mag-i-inquire na kayo sa school ng mga requirements. May entrance exam daw eh. Kaya magpapalista ka na at aalamin ng schedule na examination. Galingan mo ah. Kapag nakapasa ka sa exam ay saka tayo mamimili ng mga gamit pang eskwela. Pero kapag hindi ka naman nakapasa, ay uuwi ka na sa probinsya. Doon ka na muna tumira sa bahay natin. Tulungan mo na lang roon ng lolo mo na pagyamanin ng lupaing na ipundar namin ni mami mo. Para may maging hanap buhay ka rin doon. 2 taon lang kitang susustentuhan. After nun, ay bahala ka ng maghanap buhay para sa sarili mo. Kaya para hindi tayo humantong sa ganoon, ay galingan mo ang entrance exam mo. Opo, Dad. malungkot na wika pa ng binata dahil nasaktan siya sa sinabing kasunduan ng kanyang ama. Handa na pala talaga ito na pabayaan na siya mamuhay mag-isa. Kinabukasan nga, pasado 9:00 ng umaga, ay naroon na sila sa isang college campus para mag-inquire. Sinabi naman ng admin office na pwede na raw mag-take agad ng entrance exam dahil may schedule talaga ng exam noong araw na iyon, kaya pwede nang sumabay si Axel. Kinakabahan man, ay ginawa na rin ni Axel. Doon na kasi nakasalalay ang magiging kinabukasan niya. Kung magiging professional ba siya o magiging magsasaka na lang habang buhay. Axel, kaya mo yan. May reward ka sa akin kapag naipasa mo yan. Kaya pagbutihan mo ha, huwag kang kabahan. Ang sabi mo naman sa akin ay nag-aral ka ng mabuti noong high school ka, di ba? Kaya siguradong sisiw lang sa'yo ang exam na yan. Wika pa ng kanyang tita Sabel habang matamis na nakangiti. Kahit papaano ay nakakuha naman siya ng lakas ng loob dahil sa sinabi noon. Pumasok na nga siya sa isang malawak na conference room kung saan ginaganap ang entrance exam. Aabutan lang ng test paper tapos bahala na siyang hahanap ng pwesto ng upuan. Makalipas ang 1 oras, pawisan na lumabas ng conference room si Axel. So, kamusta exam? Hindi ka ba nahirapan? Medyo lang po, tita. Pero karamihan naman sa mga tanong ay nadaanan ko noong high school. Kaya alam ko rin ang sagot. Kailan daw malalaman ang result? Ngayon din daw po, tita. Balikan raw po after 1 hour. Tapos ipapaskil na lang nila sa bulletin board ang pangalan ng mga nakapasa. Ah, ganun ba? Eh di tara, kumain muna tayo sa Jollibee. Tamang-tama, pagkabalik natin baka nakapaskil na ang result. Wika pa ni Sabel sabay akbay kay Axel. Amoy na amoy ni Axel ang pabango nito. Natural na rin naman sa babaeng iyon na mabango ang katawan dahil malinis ito sa katawan. Hindi nga lang sa katawan dahil maging ang buong bahay ay pinapanatili nitong malinis. Ni walang makikitang alikabok sa bahay dahil halos araw-araw itong maglinis. Ang mga kurtina at sapin ng mga sofa ay every week din pinapalitan. Kaya talagang mabango at malinis ang buong kabahayan palagi. At mas lalong malinis sa katawan ang dalagang sinasabi ng kanyang ama na pinsan di umano nito. Habang kumakain sila ay nagtanong ang dilag. Axel, may girlfriend ka sa probinsya niyo? Wala po, tita. Maliban sa pag-aaral, nakatutok rin kasi ako sa pag-aalaga kay mommy. Halos 2 taon rin siyang nakaratay sa higaan bago siya kinuha ng poong may kapal. Kaya kahit minsan ay hindi ko napagtuunan ng pansin ang ganyang mga bagay. Ah, ganun ba? Sayang ka naman pala.
Guwapo ka at mas matangkad ka pa sa daddy mo. Ang sabi pa naman nila kapag ang isang lalaki raw ay matangkad, siguradong mahaba ang paa. At kapag malaki ang paa, siguradong malaki ang... Hindi itinuloy ng dalaga ang sinasabi, kaya agad sumagot si Axel. Ang alin po, tita? Di ang sapatos kasi malaki ang paa, diba? Wika noon na Kiming tumatawa. Napatawa na lang din si Axel, pero ang totoo, pamilyar siya sa joke na iyon. May ibang bagay na malaki ang tinutukoy ng joke kung malaki ang paa. Makalipas ang isang oras ay bumalik na sila sa paaralan at si Axel na ang nakipagsiksikan sa maraming mga estudyante sa harapan ng bulletin board. Makalipas ang ilang minutong pakikipagbuno sa maraming estudyante ay masayang bumalik si Axel. Malawak ang ngiti niya habang hawak ang cellphone na ipapakita kay Isabel. Tita, nakapasa po ako. Ito po ang pangalan ko. Wika niya at ipinakita ang cellphone. Pinicturan niya kasi ang bulletin board kung saan nakasulat sa isang papel ang pangalan niya. Wow! Congrats! Naku, siguradong matutuwa ang daddy mo. At siguradong hindi ka na magiging magsasaka sa probinsya. Oo nga po, tita. Maraming salamat po sa encouragement nyo, ha. Malaking tulong yun sa akin para hindi ako kabahan at makapag-focus ng mabuti sa exam. Ano ka ba? Sinabi ko yun dahil may tiwala ko sa'yo na kaya mo. Kaya hindi ka dapat kinakabahan. E di tara na, dumiretso na tayo sa mall. Mamimili na tayo ng mga school supplies mo. Basic lang muna ha. Saka ka na bumili ng iba kapag alam mong kakailanganin mo na. Okay po, tita. Masayang sagot naman ni Axel. Kahit casual lang ang kanilang usapan, ay hindi maiwasan ni Axel ang makaramdam ng init. Lalo kapag inaakbayan siya ng dalaga. Minsan naman ay hinahawakan siya sa kamay kaya magka-holding hand sila habang naglalakad. Hindi rin niya maiwasang mapatitik sa bagay na gifted sa harapan ng dalaga dahil nag-uumapaw talaga iyon sa biyaya. Matapos ang pamimili ng mga gamit at makapamasyal ng kaunti ay umuwi na sila ng bahay. 3:00 ng hapon na sila noon nakauwi dahil namasyal pa nga sila at muling kumain noong makaramdam ng gutom. Agad pumasok ng kanyang silid si Axel at natulog dahil sa sobrang pagod. Noong siya ay magising ay pasado 6:30 na ng hapon. Lumabas siya ng kwarto para magtungo sa banyo. Nakita niyang nasa garahe ang kotse ng kanyang ama tapos bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto nito. Wala pang nakabukas na ilaw kaya madilim ang buong sala at kusina. Lumapit siya sa may pintuan ng silid ng kanyang ama at sumilip. Nakita niyang may ginagawang masayang bagay ang dalawa. Pinapasaya ni Isabel ang bagay na iyon sa kaniyang ama at mukhang gutom na gutom ito. At ang kaniyang ama naman ay hindi maiwasang magpakawala ng kakaibang ingay. Hindi malaman kung nasasaktan o nasisiyahan. Doon na rin nagsimulang makaramdam ng init sa kaniyang sistema si Axel. Tila pinapangarap niya na gawin rin sa kanya iyon ng kanyang tiya Isabel. Tapos biglang may nag-pop up ng katanungan sa kanyang isipan. Talaga bang magpinsan si Isabel at ang kanyang ama? Bakit nila iyon ginagawa? Pero ano pa man ay wala na siyang pakialam. Ilang saglit pa ay nakita niyang kumilos na rin ang kanyang ama at sinalakay ang teritoryo ni Isabel.
Si Isabel naman ngayon ang tila nababaliw at hindi malaman kung saan ibabaling ang ulo. Dahil sa dinaranas, nagulat pa si Axel noong mapalingon sa direksyon niya si Isabel at ngumiti. Hindi tuloy siya sigurado kung nakita ba siya noon. Pero talagang sigurado siyang nagtama ang kanilang mga paningin. Dahil sa kaba, kaya dali-dali siyang umalis sa pinto at pumasok sa kaniyang kwarto. Hindi mawala-wala sa isipan niya ang eksenang nasumpungan, kaya naman hindi niya rin namalayan na may ginagawa na siya sa kaniyang sarili. Hanggang sa marating niya ang dulo ng walang ibang iniisip kundi si Isabel. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya noong makatapos. Naramdaman niya na lang na may humahaplos sa bagay na iyon sa kanyang bandang ibaba. Noong imulat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niyang si Isabel yun. Tita, bakit ka narito sa kwarto ko? Pinapasundo ka na ni daddy mo. Sabay-sabay na raw tayo kumain. Sige po tita, susunod po ako. Wika niya dahil nahihiya siyang basta na lang bumangon gayong nakababa pa ang kanyang shorts. Nakakumot lang siya noon ng kalahati ng katawan. Ngumiti ng kakaiba ang dilag na tila may gustong sabihin na kung ano tapos lumabas ng silid. Pagkalabas ng kwarto ay agad nagsalita ang kanyang amang si Leo. Congrats anak, sabi ni tita mo, nakapasa ka raw sa entrance exam. Opo dad, 88% po ang score ko sa entrance exam. Kasama pa sa top 20 na highest scores. Wow, talaga anak? Ibig sabihin matalino ka talaga at nag-aral lang mabuti noong high school ka. Opo dad. O sige, kumain na tayo. May uwi akong ice cream para may panghimagas tayo. Naupo na nga si Axel at nagsimula silang maghapunan. Habang naghahapunan ay napapansin niya ang panay na pagtitig sa kanya ni Isabel at tahimik itong ngumingiti. Kaya kinakabahan si Axel dahil baka mapansin iyon ng kanyang ama. Matapos makakain ay nakita niyang agad nang pumasok sa silid ang kanyang ama. Pagod na pagod raw ito sa maghapong pagtatrabaho sa mall. Matapos maghapunan ay silang dalawa na lang ni Isabel ang kumain noong ice cream ng kanyang daddy. Habang kumakain ay panay pa rin ang pagngiti ni Isabel kay Axel hanggang sasabihin noon, "Ano? Nag-enjoy ka ba sa napanood mo kanina?" Napalunok bigla si Axel sa kanyang narinig. Kasabay noon ay ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Sabi na lang ni Axel, Akala ko ma, magpinsan kayo ni daddy. "Naku, hindi yun totoo. Kaibigan ako ng pinsan ng daddy mo. Tapos noong magpalagayan kami ng loob, ay inaya niya akong samahan ko siya rito. Para may kasama siya at may mag-asikaso dito sa bahay, pati na rin sa pangangailangan niya. Kaso medyo bitin na ako kay daddy mo eh. Sa isang linggo ay bihira na namin gawin yung bagay na nakita mo kanina. Tapos kung gawin man namin ay isang beses lang. Kaya bitin na talaga ako. Ikaw ba? Gusto mong ikaw ang magbayad sa pagkukulang ni daddy mo sa akin?" Huh? Bakit ako? Paano kung malaman ni daddy? Unang-una, mas maganda kung ikaw dahil narito ka lang din sa loob ng pamamahay. Hindi ko na kailangan umalis. Sa ganong paraan, hindi ko rin kailangan iwanan si daddy mo. Mananatiling normal lang ang lahat sa ating tatlo. Pangalawa, ikaw ba ay hindi naiinggit sa nakita mo kanina? Hindi. Medyo lang pala.
Sure ka, medyo lang? Bakit amoy Zodrock sa kwarto mo pagpasok ko? Hulaan ko. Ako ang iniisip mo habang ginagawa mo yun. Bawal magsinungaling. Tama ako, no? Oo. So, ano? Payag ka na? Saan? Sa ko. Ikaw ang sisingilin ko sa mga pagkukulang ni daddy mo. Ayos lang. Basta sigurado kang hindi malalaman ni daddy. Palalayasin ako noon kapag nalaman niyang pinapakialaman ko ang sa kanya. Oo, don't worry. Ako bahala. Wika ng dalaga at matamis na ngumiti. Saka tumayo at nagsimulang maghugas ng mga plato. Si Axel naman ay dumiretso sa banyo matapos kumain noong ice cream dahil nag-init ang kanyang pakiramdam sa mga sinabi ni Isabel. Matapos makaliko ay saglit niyang kinuha ang isang sports magazine. Binasa niya ang mga iyon. May mga tungkol rin doon sa workout. Kaya napagplanuhan niya na kapag maayos na ang schedule niya sa school at alam na kung kailan ang kanyang magiging vacant time sa maghapon, ay mag-workout na rin siya sa isang kalapit na fitness gym na kanyang nakita. Pasado 11:00 na noon pero gising pa si Axel dahil nakatulog naman siya ng mahaba noong hapon. Noong makita niyang bumukas ang pintuan ng kanyang silid, si Jezabel ang pumasok na iyon. Nakasuot ng manipis na patulog ang dilag. Inilak noon ang pintuan tapos pinatay ang ilaw ng kwarto. Noong makalapit sa may kama, ay ang lampshade naman ang sinindihan. Kulay malamlam na pagka-orange ang liwanag noon, kaya hindi masakit sa mata at nakaka-relax pa rin sa paligid. Agad noong inilihis ang lace na suot sa magkabilang balikat at doon na lumaglag ang silky dress. Napabangon si Axel at hindi makapaniwala na abot kamay niya lang ang isang dilag na ilang araw niya ring pinangarap makita ang kabuuan. Lalo pa, iyong lumapit kay Axel at tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nagdalawang isip pa si Axel at agad nang pinagbayaran ang utang ng kanyang ama. Pero natatakot siyang magpakabangis dahil maaari pa rin magising ang kanyang ama na nasa kabilang silid lang. Pero ang dilag ay tila walang pakialam. Noong makatapos ay sumenyas ng iyon sa daliri na huwag maingay, tapos lumabas na. Kinabukasan ay masarap ang gising ni Axel. Nagulat siya noong muling pumasok si Jezabel sa kwarto niya. Hala tita, baka mahuli tayo ni daddy. Wala na si daddy mo. Pumasok pa, nasa office. Kanina pa nga umalis. Tsaka kung babalik man yun, ay malalaman natin dahil bubusina sa labas para magpabukas ng gate. Halika na, sabayan mo ko. Maligo tayo ng sabay para tipid sa tubig. Bitin pa ako kagabi eh. Wika noon, sabay hila kay Axel patungo sa banyo. Doon na nga nila sinimulan ang isa na namang aksyon na hindi inakala ni Axel na mararanasan niya sa magandang dilag na kasama nila sa bahay. Noong makatapos ay agad rin siyang pinagluto ng dilag ng almusal. Noong bago magtanghalian ay muli na naman siyang inaya nito. Ayon pa rito ay mas gusto niya raw na si Axel ang kasama dahil madaling magalit ng pagmamay-ari ng binata kaysa doon sa ama nito na palaging pagod at stress sa trabaho. Mahirap hanapin ang kiliti. Makalipas ang isang buwan ay nagsimula na ang klase ni Axel.
Pero maliban sa inspirasyon na mag-aral, ay mas lalo pa siyang ganado dahil halos walang araw na walang paniningil sa kanya ang kanyang tita Jezebel. Ang kanyang daddy naman ay palaging masaya dahil mas nagiging masayahin ang kasamang dilag kahit hindi niya mapagbigyan. Palaging masasarap ang nilulutong pagkain at palagi pa ring malinis ang buong bahay. Makalipas ang 6 na buwan ay nagdalang tao si Jezebel. Hindi naman iyon pinagkinalaan ng ama ni Axel na hindi siya ang ama dahil sa 1 linggo ay ginagawa rin naman nila ang bagay na iyon. At alam naman din noon na hindi umaalis ng bahay si Jezebel nang hindi kasama si Axel. Ang mga lakad lang naman noon sa labas ay mamalengke, maggrocery o di kaya magbayad ng mga utility bills. Laking pasasalamat ni Jezebel kay Axel dahil sa biyayang naibigay nito sa kanya. Dahil sa masayang karanasan na palaging nangyayari sa loob ng pamamahay, kaya hindi na naisipan pa ni Axel ang makipagbarkada sa labas. Palaging pagkalabas ng klase ay diretsyong uwi na siya sa bahay dahil alam niyang may isang magandang dilag ang uhaw na naghihintay sa kanya. Wakas. Ayun, my loves, dito na po nagtatapos ang kwento ng karanasan ni Sir Axel. Sana'y inyong nagustuhan ang kwentong ito. Bago matapos ang videong ito ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa ibang mga kwentong i-upload ko rito. Salamat my loves ha! See you in the next story. Bye-bye and take care.